Malamig ang hangin ng araw na iyon, ngunit mas malamig pa rin ang pakiramdam ko. Nakatitig ako sa cellphone ko habang ang mga daliri ko'y nanginginig sa kaba. May natanggap akong mensahe mula sa kanya, ang lalaking alam kong hindi ko dapat minahal. Saan tayo magkikita mamaya? Tanong niya sa mensahe. Tumitig ako sa screen ng ilang segundo bago ako sumagot. Sa dati, 8:00. Siya ang sikreto kong kasalanan, ang lalaking nagpapakilig at nagpapaasa sa akin, kahit alam kong mali. Wala akong karapatang mahalin siya, pero ginawa ko pa rin. Hindi ko naisip kung ano ang magiging kapalit nito. Ang tanging mahalaga sa akin noon ay ang mga sandaling magkasama kami. Sa bawat oras na magkasama kami, tila ako'y nasa isang mundo na kami lang ang nandoon. Sa tuwing ngumingiti siya, pakiramdam ko'y ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Alam kong may asawa na siya, ngunit pinili kong pumikit sa katotohanan. Nang gabing iyon, nagkita kami sa isang maliit na restoran sa labas ng bayan. Naka-jacket siya at nakakap para raw walang makakilala sa kanya. Umupo kami sa isang mesa sa dulo, malayo sa mga tao at nag-usap ng pabulong. Hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng lamesa at gaya ng dati, bumilis ang tibok ng puso ko. Pagod na ako sa kanya, bulong niya. Ang tinig ay puno ng lungkot at galit. Tumitig siya sa akin, ang mga mata niya ay tila humihingi ng awa. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Nanatili akong tahimik, hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat ng saya na nararamdaman ko tuwing kasama siya, lagi rin akong nangangamba. Paano kung malaman ng asawa niya? Paano kung mahuli kami? Pero sa tuwing nakikita ko siyang nalulungkot, nawawala ang lahat ng takot ko. Pagkatapos naming maghapunan, lumabas kami ng restaurant at naglakad sa parke. Madilim at halos walang tao. Pinagmasdan ko ang mukha niya habang nagkukwento siya tungkol sa araw niya. Napangiti ako nang makita kong masaya siya. Ano ang iniisip mo? Tanong niya nang mapansin ang pagtitig ko. Wala, sagot ko, sabay iwas ng tingin. Bigla siyang huminto sa paglalakad at humarap sa akin. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Alam mo bang mahal kita? Tanong niya, ang tinig niya ay puno ng emosyon. Bago pa ako makasagot, bigla siyang yumuko at hinalikan ako. Mainit ang halik niya, puno ng pagmamahal at pangako. Sa sandaling iyon, naisip kong kaya kong isugal ang lahat para sa kanya. Ngunit bigla kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa likod ko. Napalingon ako at natigilan sa nakita ko. Isang lalaki ang nakatayo sa malayo, nakatingin sa amin. Nagsalubong ang kilay ko. Pamilyar ang mukha niya, ngunit hindi ko matukoy kung saan. Tumigil ako sa paghinga nang makita kong papalapit siya sa amin. Ang puso ko'y tila tumalon palabas ng dibdib ko nang mapagtantong kamukhang kamukha niya ang lalaking kaharap ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki sa tabi ko. Galit ang boses. Dapat akong magtanong sa iyo niyan? Sagot ng bagong dating, ang mga matay matalim. Sino siya? Napatingin ako sa lalaking kasama ko at doon ko napagtanto ang isang bagay na nagpabago sa lahat. May kambal pala siya. Identical twin. Pilit kong inalala kung nabanggit niya ito sa akin dati, ngunit wala akong maalala. Wala akong alam. Siya ba ang dahilan? Tanong ng bagong dating. Ang boses ay nanginginig sa galit. Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo na kami pinapansin ng asawa mo? Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ko. Ang asawa niya, ang lalaking kasama ko ang asawa ng kakambal niya? Hindi, mali, imposible. Tumingin ako sa lalaki sa tabi ko, naghahanap ng sagot sa mga mata niya. Pero hindi siya tumingin sa akin. Nakayuko siya, tila nahihiya. Sabihin mo sa akin na mali ang iniisip ko. Sabi ko, ang boses ko'y halos hindi na lumalabas. Ngunit hindi siya sumagot.
Sa halip, tumalikod siya at umalis. Naiwan ako sa gitna ng parke, kasama ang kakambal niya. Hindi mo alam, ano? Tanong ng kakambal, ang boses ay malamig. Hindi mo alam na niloloko ka niya, niloko niya tayong lahat. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw o ano ang sasabihin. Ang utak ko'y puno ng tanong, ngunit wala akong maisip na sagot. Sino talaga ang lalaking minahal ko? Sino ang niloko? Ako ba? Siya? O kaming lahat? Pagkatapos ng hindi inaasahang pag-uusap namin ni Marco, ang asawa ng kabit ko na si Leo, bumalik ako sa bahay na parang nawala ng ulirat. Hindi ko maialis sa isip ang mga ngiti ni Marco, ang parehong mga ngiting madalas kong nakikita kay Leo tuwing magkikita kami ng palihim. Ang bawat galaw niya, ang tono ng boses, pati ang paraan niyang tumingin sa akin para bang si Leo. Ngunit bakit parang may kakaibang init sa presensya ni Marco? Isang uri ng tensyon na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng kaliwat kanang tanong sa isip ko, nagdesisyon akong itago muna ang nalalaman ko. Hindi ko pwedeng basta-basta ibunyag kay Leo na alam ko ang tungkol sa kanyang kambal. Hindi ko rin alam kung paano haharapin si Marco, ang asawang legal, na tila may alam sa relasyon namin ng kanyang kapatid. Ang mga mata ni Marco noong huli kaming magkita, punong-puno ng misteryo, na parang may sinasabi ngunit hindi binibigkas. Kinabukasan, nag-text si Leo. Kita tayo mamaya, same place, ang sabi niya. Parang normal ang lahat, parang walang nagbago. Ngunit sa puso ko may mabigat na pakiramdam, may halong takot at pagdududa. Pumayag ako ngunit hindi ko alam kung tama ang desisyon ko. Habang papunta ako sa lugar namin, isang maliit na coffee shop na medyo tago, hindi ko maiwasang mag-alala. Paano kung biglang dumating si Marco? Paano kung malaman ni Leo na nakausap ko ang kanyang kambal? Ngunit nang makita ko si Leo, lahat ng pagdududa ay parang nawala. Ang dangiti niya, ang yakap niya, iyon ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng kasiguraduhan na siya ang tamang piliin kahit mali ang sitwasyon namin. May problema ba? Tanong ni Leo habang iniinom ang kanyang kape. Napansin niya siguro ang pag-aalala sa mukha ko. Wala naman, sagot ko, ngunit halata sa boses ko ang kabiguan kong itago ang kung ano man ang bumabagabag sa akin. Parang hindi ka sigurado, sagot niya habang tinititigan ako ng malalim. Ang mga mata niya, ang mga mata ni Marco pareho. Muli, bumalik sa akin ang tanong. Paano ko hinarap si Marco nang hindi ko napansin agad ang pagkakahawig nila? May gusto akong itanong, sabi ko, nag-ipon ng lakas ng loob. May kapatid ka ba? Kambal? Bigla siyang tumigil, ang tasa ng kape niya ay halos mabitawan. Bakit mo na itanong yan? Tanong niya, halatang hindi niya inaasahan ang tanong ko. Wala naman, nabanggit lang ng isang kakilala, sagot ko, pilit na iniwasan ang usapan tungkol kay Marco. Hindi siya sumagot, ang ekspresyon sa mukha niya ay nagbago, parang may tinatago. Maya-maya ngumiti siya, ngunit halatang pilit. Oh, may kambal ako, pero matagal na kaming hindi nagkikita. Hindi kami close. Ang sagot niya ay hindi sapat para sa akin. Bakit hindi niya ito sinabi sa akin dati? Bakit parang may lihim na bumabalot sa kanilang dalawa? Pag-uwi ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Ang relasyon namin ni Leo ay puno na ng kasinungalingan, ngunit ngayon, mas lalo pang dumami ang mga misteryo. Sinubukan kong hanapin si Marco online, Facebook, Instagram, kahit LinkedIn, ngunit wala. Parang isang anino lang siya sa buhay ni Leo, isang taong hindi umiiral. Ilang araw ang lumipas, hindi kami nagkita ni Leo. Nagdesisyon akong magpahinga muna sa relasyon namin upang ayusin ang isip ko. Ngunit isang gabi, habang nakaupo ako sa sofa, may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Marco. Alam kong narito ka, sabi niya, walang pasakalye. Ang puso ko ay parang tumigil sa paghinga. Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kumpiyansa sa boses ko. Gusto kong malaman kung ano ang plano mo.
Alam kong kabit ka ng kapatid ko at alam kong hindi mo alam ang lahat tungkol sa kanya. Ang mga salita niya ay parang mga sibat na tumama sa puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig. Umupo siya sa sofa. Kinuha ang isang litrato mula sa bulsa ng kanyang jacket at inilapag ito sa mesa. Dalawang batang lalaki, magkamukha, nakangiti. Sa likod ng litrato may nakasulat, Marco at Leo, 1997. Alam mo bang hindi lang simpleng kambal kami? Sabi niya, ang tono ng boses niya ay mabigat. Anong ibig mong sabihin? Ulit ko, mas lalong naguguluhan. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti niya ay puno ng pait. Ang kapatid ko, hindi siya ang iniisip mong tao. Hindi siya ang nagsasabi ng totoo. Bago pa ako makapagtanong, tumayo siya at lumapit sa akin. Ang boses niya ay halos bulong. May dapat kang malaman, pero bago ko sabihin, sigurado ka bang handa ka? Tumitig siya sa akin at sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan naming dalawa ay umabot sa sukdulan. Ang pintuan sa likod ko ay parang bumukas ng bahagya dahil sa hangin, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at ang mga kamay ko ay nanginginig. Sabihin mo na, sagot ko, kahit alam kong ang sasabihin niya ay magbabago sa lahat. Ngunit bago siya makapagsalita, may biglang boses na sumigaw mula sa labas ng pintuan. Marco, anong ginagawa mo diyan? Paglingon ko, si Leo ang nakatayo sa may pintuan. Galit na galit, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang mundo ko ay parang bumalik-baliktad. Ang dalawang lalaki, magkaibang tao ngunit magkamukha, parehong narito sa harap ko. At sa sandaling iyon naisip ko, sino ba talaga ang niloloko ko? Sino ang tunay na nagtatago ng mas malaking sikreto? Ang sagot ay hindi ko alam. Ngunit ang takot at tensyon sa pagitan naming tatlo ay tila sumabog sa hangin, hindi na maitatago. Pagkatapos ng gabing iyon na nakita ko si Leo na may kasamang ibang babae, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ngunit sa kabila ng sakit at galit, ang bahagi ng puso ko ay parang natutong magsinungaling sa sarili. Baka may paliwanag siya, bulong ko sa aking isip. Ngunit kahit anong paliwanag, hindi nito mabubura ang larawan ng kamay niyang mahigpit na nakahawak sa babae, ang nangiti niyang tila hindi ko pa nakikita kahit kailan. Kinabukasan, nagkita kami sa isang maliit na kainan malapit sa opisina. Kalmado ang mukha ni Leo, parang walang nangyari. Ako, sa kabila ng pagtatangkang magmukhang normal, ay hindi mapigilang lumabas ang tensyon sa bawat galaw ko. Pagkaupo pa lang namin, hinawakan niya ang kamay ko. May problema ba? Parang ang tahimik mo. Tanong niya, ang boses niya puno ng lambing. Gusto kong sumabog. Gusto kong isigaw ang lahat ng nakita ko. Pero pinili kong magtimpi. Wala naman, sagot ko, pilit ng ngumiti. Ang totoo, gusto kong magtanong, sino ang babaeng iyon? Bakit mo siya hinawakan ng ganon? Pero ang takot na malaman, ang sagot ang pumigil sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pang marinig ang katotohanan. Kaya tumahimik na lamang ako. Pagkaraan ng ilang araw, mas naging mapagmatsyag ako sa bawat kilos ni Leo. Madalas siyang mag-text, minsan tumatawag, ngunit may mga oras na bigla na lang siyang nawawala. Kapag tinatanong ko kung nasaan siya, laging may dahilan. May meeting, may lakad kasama ang kaibigan, o kaya'y may inaasikaso sa opisina. Ngunit ang mga sagot niya, kahit gaano kalinaw, ay hindi na maitago ang pagdududa ko. Hanggang isang gabi nagpasya akong sundan siya. Alam ko kung saan siya madalas pumunta kapag sinasabi niyang may meeting. Sa isang hotel sa gitna ng lungsod. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang nagtulak sa akin, pero nagdesisyon akong alamin kung anong nangyayari. Pagdating ko sa labas ng hotel, nakita ko siyang nakatayo sa lobby. Ngunit hindi siya mag-isa. May kasama siyang lalaki. Nanlaki ang mata ko. Ang kasama niyang lalaki ay siya. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ang lalaking kaharap niya ay mukhang siya mismo.
Parehong-pareho ang mukha, ang tindig, ang paraan ng pagtayo. Parang nakakakita ako ng salamin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ba't imposible ito? Ngunit narito sa harap ko ang dalawang Leo. Naglakad ako palapit, nanginginig ang mga kamay. Hindi nila ako napansin agad. Ang Leo na kilala ko, ang Leo na kasintahan ko, ang unang nakakita sa akin. Nanlaki ang mga mata niya, parang nabigla. Ana, tawag niya sa akin, halatang hindi inaasahan ang pagdating ko. Ang isa pang Leo, ang taong kaharap niya, ay tumingin din sa akin. Ngunit ang tingin niya ay iba. Hindi lambing, hindi familiarity, kundi gulat na parang nakita ang isang multo. Sino siya? Tanong ng pangalawang Leo, ang boses niya mas malamig, mas may tono ng pagkailang. Ang unang Leo, ang Leo na kilala ko, ay agad lumapit sa akin. Ana, ipapaliwanag ko ang lahat, sabi niya halatang kinakabahan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang pangalawang Leo ang sumagot. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Mukhang kilala na niya ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko nanginginig. Ang mga mata ko ay tumingin sa kanilang dalawa. Naghahanap ng sagot sa hindi maipaliwanag na sitwasyon. At doon, sa gitna ng malamig na lobby ng hotel, lumabas ang katotohanan. Ang Leo na kilala ko, ang Leo na minahal ko, ay may kakambal, identical twin, si Liam. Ngunit higit pa sa simpleng pagkakaroon ng kakambal, may mas malaking lihim na nakatago. Si Liam, ang pangalawang Leo, ay ang lalaking nakita ko noong gabing iyon. Ang babaeng kasama niya, ang babaeng akala ko'y may relasyon kay Leo, ay hindi pala kasintahan ng kakambal. Siya ang tunay na asawa ni Leo. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. May asawa ka? Sigaw ko, puno ng galit at sakit. Hindi makatingin sa akin si Leo. Tahimik siya, parang walang lakas para magpaliwanag. Hindi niya sinabi sa'yo? Ano? Hindi mo alam? Tanong ni Liam, ang boses niya puno ng sarkasmo. Ang asawa niya ay si Claire. At ako ang dahilan kung bakit hindi niya magawang hiwalayan ang babae mo. Ang mga salita ni Liam ay parang mga kutsilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Paano naging ganito? Bakit ako? Bakit siya? Ang galit ko, ang sakit ko, ang pagkalito ko, lahat ay naghalo. Ang mga mata ko ay puno ng luha, ngunit hindi ko kayang umiyak. Parang nawalan ako ng lakas. Hindi ito ang iniisip mo, sabi ni Leo, pilit na inaabot ang kamay ko. Ngunit umiwas ako. Hindi ko na siya kayang hawakan. Ang bawat galaw niya, ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang lason. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Lumakad ako palayo, iniwan sila sa lobby. Ngunit habang lumalayo, narinig ko ang boses ni Liam. Ang boses na tila may mas malalim pang lihim. Sabihin mo na sa kanya, Leo. Sabihin mo na ang totoo. Tumigil ako sa paglalakad. Ang mga salitang iyon ay parang gumising sa akin mula sa pagkakapako. Ano pa bang hindi ko alam? Ano pa bang itinatago nila? Ang sagot, ang katotohanan ay parang nakabitin sa hangin. At alam kong hindi ko kayang takasan ito. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Ang huling 2 linggo ay parang isang bangungot na hindi ko magawang gisingin ang sarili ko mula rito. Nakatitig ako sa mesa kung saan nakapatong ang cellphone ko. Ang parehong cellphone na ginamit ko para magpadala ng mga mensahe sa kanya. Ang lalaking akala ko ay siya. Napakasakit ng ulo ko. Parang may pumipiga sa utak ko habang pilit kong inuunawa ang lahat ng nangyari. Noong una, alam kong mali ang ginagawa ko. Alam kong kabit ako. Alam kong wala akong karapatang mahalin ang isang lalaking may asawa. Pero paano mo pipigilan ang puso mo kung ang bawat sulyap niya, ang bawat bulong niya ng mahal kita, ay parang musika sa pandinig mo? Hindi ko inakala na ang pagmamahal ko sa kanya ay magdadala sa akin sa isang mundong punong-puno ng kasinungalingan. Ang una naming pagkikita ay tila eksena sa pelikula.
Nagkabanggaan kami sa isang coffee shop at ang kanyang ngiti ang nagpatigil sa mundo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa kanya. Parang kilala ko na siya, kahit ngayon ko lang siya nakita. Sinubukan kong umiwas, pero hindi ko magawa. Napaka-komplikado ng lahat. Alam kong may asawa siya, pero sa tuwing magkikita kami, ang mga mata niya ay tila nagsusumamo. Ikaw ang kailangan ko, madalas niyang sabihin. Hanggang sa dumating ang gabi ng lahat ng pagtatapat. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla siyang naging malamig. Hindi siya tumawag, hindi siya nag-text. Ang tanging sagot niya sa akin ay, magulo ang lahat. Huwag mo muna akong hanapin. Sa mga sumunod na araw, nagduda ako. Sinundan ko siya. Nandoon siya sa isang restaurant kasama ang kanyang asawa. Napakasakit, pero wala akong karapatan magalit. Pinilit kong magpigil, pero hindi ko napigilan ang galit na sumiklab sa loob ko. Nang makauwi ako sa bahay, nagulat ako sa isang hindi inaasahang bisita. Si siya, na akala ko ay nagtaksil sa akin. May dala siyang bulaklak at ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, sabi niya. Kailangan ko lang ayusin ang mga bagay sa buhay ko. Hindi kita niloloko. Gusto kong maniwala pero paano? Nakita ko siya mismo. Alam ko kung ano ang totoo. Ngunit sa halip na sagutin ko siya, nagdesisyon akong magtanong. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Napakunot ang noo niya. Tila hindi niya naiintindihan ang tanong ko. Ako ito, hindi mo ba ako nakikilala? Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong mali sa kanya. Ang nangiti niya, ang galaw niya, parang hindi ito ang lalaking nakilala ko. Nagpatuloy ang gabi na punong-puno ng tensyon. Nag-usap kami pero hindi ko magawang kalimutan ang nakita ko sa restaurant. Sabi niya, wala raw siyang alaalang nasa restaurant siya noong araw na iyon. Sabi niya, nagpunta siya sa ibang lugar mag-isa. Pilit kong hinanap ang mga palatandaan sa mukha niya, pero tila may kung anong nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapanuri ako. Sinundan ko siya, pero laging may mga pagkakataong tila nawawala siya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may dalawang tao na parehong nagpapanggap na siya. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng ulan, nakita ko ang hindi ko inaasahan. Nandoon siya sa parehong lugar na sinundan ko dati. Pero hindi siya nag-iisa. May isa pang lalaki, isang lalaking eksaktong kamukha niya. Halos mabitawan ko ang payong ko sa nakita ko. Ang dalawang lalaking parehong tumatakbo. Sa isip ko, parehong pinagmulan ng sakit ko, ay magkamukha. Identical twins. Hindi ko alam kung paano o bakit. Pero sa sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo ko. Sino ang niloko ko? Sino ang tunay na mahal ko? Sino sa kanila ang nagsisinungaling? Lumapit ako, nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At sa unang pagkakataon, nakita nila ako ng sabay. Ang tingin nila sa akin ay parang mga hayop na nahuli sa patibong. Hindi sila nagsalita, hindi sila kumilos. Pero ang katahimikan ng gabing iyon ang nagsabi ng lahat. Sino ka? Tanong ko, halos pabulong, pero puno ng galit. Pagpasok ko sa pinto ng apartment, tila may biglang sumabog na init sa dibdib ko. Ang bango ng niluluto sa kusina, ang tunog ng pakulo ng tubig, at ang pamilyar na halakhak na umaalingaw-ngaw sa maliit na espasyo, lahat ng iyon ay parang pangako ng normalidad na matagal kong hinahanap. Si Marco, ang lalaking minahal ko, ang aking sinasabing akin, nakatayo roon, nakangiti habang abala sa pagluluto. Pero hindi ko maalis ang bigat sa loob ko. Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa utak ko. Siya ba talaga? Aba, ang aga mo yata ngayon, bati niya, sabay halik sa pisngi ko. Napapikit ako, hinayaan ang kanyang presensya na balutin ako kahit saglit. Pero ang halik na iyon, ang paraan ng paghawak niya sa aking braso, may kakaiba. Parang may kulang, parang pilit. Namiss kita, sagot ko, nanginginig ang boses ko. Namiss din kita?
Aniya sabay harap muli sa kalan. Ang likod niya ay pamilyar, pero bakit parang hindi ko siya makilala? Tumayo ako sa tabi ng mesa, nanonood sa bawat galaw niya. Ang paraan ng paghawak niya sa sandok, ang kumpiyansa sa kilos niya, lahat iyon ay parang si Marco, pero may bahid ng pagkakaiba. Pilit kong pinipigilan ang sarili na magtanong, pero ramdam kong hindi ako mapakali. Sa huling 2 linggo, 2 beses ko na siyang nakitang kasama ang ibang babae. Pareho silang magkamukha ni Mateo, ang kanyang kambal. Pero paano ko malalaman kung sino sa kanila ang nasa harap ko ngayon? Paano kung si Mateo ang nagluluto sa harapan ko at hindi si Marco? May nangyari ba sa araw mo? Tanong niya, hindi tumingin sa akin. Hindi naman, sagot ko, nag-aalinlangan. Pero ang totoo, may nangyari. Kaninang umaga, habang binubuksan ko ang aking laptop sa opisina, isang email ang nakatawag ng aking pansin. Mula ito kay Mateo. Malapit na ang katotohanan, huwag kang magtiwala sa kanya. Ang simpleng linya na iyon ay parang bomba sa puso ko. Pero paano? Bakit? Ano ang ibig niyang sabihin? At sino ang huwag kong pagtitiwalaan? Si Marco ba o si Mateo mismo? Nagpanggap akong kalmado habang pinapanood siyang maghain ng pagkain. Spaghetti ulit, sabi niya, parang proud sa sarili. Tumango ako, pilit na ngumiti. Sa bawat subo ko, ramdam ko ang bigat ng tanong sa puso ko. Pagkatapos naming kumain, nagboluntaryo siya na maghugas ng pinggan. Tumayo ako at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Kailangan kong makita ang ebidensya. Kailangan kong malaman kung sino siya. Sa tuwing titingnan ko ang kanyang mukha, ang kanyang mata, walang sagot. Magkamukha ang kambal, pero may mga detalye, maliliit na bagay na makapagbibigay ng sagot. Binuksan ko ang drawer sa tabi ng kama. May mga larawan roon, ang karamihan ay luma at kupas na. Isa sa mga iyon ang larawan nilang dalawa ni Mateo, nakangiti, magkaakbay. Sa likod ng larawan may nakasulat, magpakailanman kahit ano pa ang mangyari. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig sabihin nito? Maya-maya narinig ko ang tunog ng kanyang mga yapak papunta sa kwarto. Agad kong isinara ang drawer at tumayo, kunwari ay inaayos ang kurtina. Pumasok siya, basang-basa ang kanyang mga kamay, hawak ang tuwalya. Nakatingin siya sa akin, may ngiti sa labi. Pero ang nangiting iyon, parang may lihim, parang may itinatago. Bakit parang tensyonado ka? Tanong niya. Pagod lang siguro, sagot ko. Pilit na iniwas ang tingin. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mukha. Ang init ng kanyang palad ay parang apoy na sumusunog sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Alam mo namang mahal kita, di ba? Bulong niya, malambing. Tumango ako, pero ang puso ko ay nagtataka. Mahal ba talaga niya ako o isa lang itong laro? Bigla siyang tumalikod, bumalik sa kusina. Nakahinga ako ng maluwag, pero ang kaba ay hindi nawala. Lumabas ako sa kwarto, sinundan siya. Nakaupo siya sa sofa, nanonood ng TV. Lumapit ako, umupo sa tabi niya. Tumahimik kami pareho, pero ang utak ko ay umaandar. Marco, tawag ko. Lumingon siya sa akin. Oo? Bakit hindi ka tumatawag sa akin nitong mga nakaraang araw? Hindi ka rin nagte-text? May nangyari ba? Napakunot ang noo niya. Busy lang sa trabaho, sagot niya, pero parang may halong pagkailang ang tono niya. Bakit parang hindi kita makilala? Tanong ko, diretso. Hindi ko na kayang magpigil. Tumayo siya, naglakad papalayo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba talaga si Marco? Tanong ko, halos pabulong. Pero alam kong narinig niya iyon. Tumigil siya sa paglalakad, dahan-dahang lumingon sa akin. Ang mga mata niya, may kilabot, may galit, may takot. Huwag kang magpaka-paranoid. Ako nga ito, sagot niya, pero ang boses niya ay malamig, hindi tulad ng dati. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong gumawa ng hakbang. Tumayo ako, nilapitan siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pero tumingin siya sa akin na parang hindi niya ako kilala.
Sabihin mo sa akin ang totoo, bulong ko. Bigla siyang tumawa pero hindi ito ang halakhak na pamilyar sa akin. Tila may pilit, may panlilin lang. Ano bang pinagsasabi mo? Pagod ka lang siguro? Nang lumabas siya ng apartment para bumili ng beer, mabilis kong kinuha ang cellphone niya. Pagbukas ko sa gallery, nakita ko ang isang video. Hindi ko inaasahan ang aking mapapanood. Si Mateo ang nasa video, kasama ang isang babae. Pero ang babae, ako iyon. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari iyon. Sa video, tumatawa ko, nakikipaghalikan kay Mateo. Pero kailan? Paano? Hindi ko maalala. Bumalik si Marco, hawak ang beer. Tumingin siya sa akin na nagtataka. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Sa mga oras na iyon, alam kong may mas malalim pang misteryo sa pagitan nilang dalawa. Isang lihim na maaring makawasak sa akin. Ang araw ay tila nag-aagaw dilim nang umuwi ako sa bahay ni Anton. Ang lalaking akala ko ay ang tanging pag-ibig ng buhay ko. Ngunit ngayoy naging pinakamalaking tanong sa aking pagkatao. Sa bawat hakbang ko papasok, ramdam ko ang bigat ng mga salita ni Joel, ang kakambal ni Anton, na tumatak sa akin noong huling gabi. Hindi mo siya kilala, hindi mo alam kung sino talaga siya. Ang kanyang mariing paalala na nag-iwan ng pangamba sa aking isipan. Pumasok ako sa loob ng bahay, malinis at tahimik. Ang mga alaala namin ni Anton ay parang anino na naglalaro sa bawat sulok nito, ang hapagkainan kung saan kami nagtatawanan, ang maliit na sofa kung saan kami magkatabing nanonood ng pelikula. Ngunit ngayon, parang may kulang. Parang may malamig na puwang na hindi ko maabot. Lumapit siya mula sa kusina, nakasuot ng puting t-shirt at pajama, tila walang kapansin-pansing kakaiba. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng init at pagmamahal na unang nagpaakit sa akin. Ngunit naramdaman ko ang pagdududa na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Nag-usap kami, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hungkag, parang may tinatago sa likod ng bawat ngiti. Okay ka lang ba? Tanong niya habang inaabot ang isang baso ng tubig sa akin. Tumango ako, ngunit hindi ko kayang salubungin ang kanyang tingin. Umupo kami sa sofa at ang katahimikan ay nagmistulang isang makapal na ulap na bumabalot sa amin. Gusto kong magsalita, gusto kong itanong ang mga bagay na naglalaro sa isip ko, ngunit natatakot ako sa sagot. Anton, simula ko, ngunit naputol ang aking boses. Paano ko ba sisimulan ang pag-amin? Paano ko ba sasabihin na may mga bagay akong nalalaman na maaaring sirain ang lahat? Hindi ko alam kung paano, ngunit ang kanyang pangalan ay tila isang lason sa aking bibig. May problema ba, mahal? Tanong niya, ang tono ay puno ng pag-aalala. Ngunit may bahid ng pagkukunwari. Alam ko na may lihim siyang itinatago. Hindi ko alam kung ito ba ang katotohanan tungkol sa kanya at kay Joel o kung may mas malalim pa. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng mga salita na kailangang sabihin. Bakit hindi mo sinabi na may kakambal ka? Diretso kong tanong. Ang kanyang mukha ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay nagdilim ng bahagya. Hindi siya sumagot kaagad, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang gumalaw, tila nag-aalangan. Sinabi ko ito, di ba? Siguro hindi mo lang natandaan, sagot niya, ngunit ang tono ay malamig, malayo. Alam kong hindi ko kailanman narinig mula sa kanya ang tungkol kay Joel. Kung sinabi niya man, bakit hindi ko naalala? Ang mga sagot niya ay tila isang lambat na pilit niyang tinatahi, ngunit nagkakalamat. May sinabi siya sa akin, patuloy ko. Ang boses ko ay nagbabanta ng bumigay. Si Joel, sinabi niya na hindi kita kilala. Sinabi niya na may mga bagay na hindi mo sinasabi sa akin. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Ang panlalamig sa kanyang mga mata ay tila isang balakid na lalong nagpapahirap sa akin. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay tila mas malaki, mas mabigat sa harapan ko. Hindi mo siya dapat pinapakinggan. Hindi siya mapagkakatiwalaan.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa sala, ngunit hindi ko maalis sa isip ang sinabing mga salita ni Joel. Bakit ka ba nakikipag-usap sa kanya? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ako dapat nakipag-usap kay Joel, pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. May parte sa akin na gustong malaman ang totoo. At ngayon, parang mas lalong lumalabo ang lahat. Tumayo rin ako. Ang mata ko ay nakatingin sa kanya, hinahanap ang sagot na hindi niya sinasabi. Anton, ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya sa akin, ang kamay niya ay hawak ang braso ko, mahigpit ngunit hindi masakit. Ikaw ang mahal ko, ako ang pinili mo, hindi siya. Bakit mo ako pinagdududahan? Bulong niya, ngunit ang tono ay tila may halong pananakot. Parang may kung anong bagay na pilit niyang itinatago. Isang bagay na lalong bumibigat sa pagitan namin. At iyon ang sandali na bumukas ang pinto. Si Joel. Parehong-pareho sila. Hindi ko alam kung paano ko sila ipagkakaiba. Ngunit sa parehong oras, parang may kakaiba kay Joel. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mata niya ay diretso sa akin, puno ng awa. Sabihin mo na sa kanya, sabi ni Joel kay Anton. Ang boses ay puno ng galit at panunumbat. O ako ang magsasabi. Joel, umalis ka. Sagot ni Anton. Ang boses ay puno ng tensyon. Ngunit hindi gumalaw si Joel. Sa halip lumapit siya at ang mga mata niya ay tila naglalagablab. Ang damdamin sa pagitan nila ay parang isang bombang naghihintay na sumabog. May dapat kang malaman, sabi ni Joel sa akin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla na lang sinuntok siya ni Anton sa mukha. Napaatras si Joel at ang dugo ay tumulo mula sa kanyang labi. Napasigaw ako, ngunit natigilan ako nang makita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa lakas ng suntok ni Anton, nalaglag ang kwintas ni Joel. Isang kwintas na may maliit na pendant na hugis puso. Pareho ito ng pendant na ibinigay sa akin ni Anton noong kami nagsimula pa lang. Ngunit ang pendant na iyon, ayon sa kanya, ay natatangi. Isa lang. Ngunit paano ito nasa leeg ni Joel? Napatingin ako kay Anton, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Napatingin ako kay Joel, ang kanyang mata ay puno ng sakit. Sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim pang kwento sa pagitan nilang dalawa. At ako, ang babaeng nagmahal sa maling lalaki, ay nasa gitna nito. Pagkatapos ng gabing iyon sa bahay nila Martin, hindi ko maintindihan ang bigat na bumalot sa dibdib ko. Alam kong mali ang ginawa namin, ang pagtakas namin sa mga mata ni Leo. Ang mga halik na tila nagtataksil sa tamang direksyon ng moralidad. Ngunit bakit parang may anong puwersa na humahatak sa akin kay Martin na parang siya ang sagot sa lahat ng tanong na gumugulo sa isip ko. Nagising ako kaninang umaga na parang may nakatingin sa akin. Pakiramdam ko, may mga mata sa dilim na sinusundan ng bawat galaw ko. Siguro paranoia lang, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may alam si Leo. Na kahit hindi ko pa siya nahaharap mula nang umalis ako sa bahay niya, parang nararamdaman niya ang pagtataksil na nangyayari sa likod niya. Nagpasya akong tawagan si Martin bago ako tuluyang magpakita kay Leo. Martin, hindi ko na yata kaya. Paano kung alam na niya? Tanong ko sa kanya habang nanginginig ang tinig ko. Wala siyang alam. Huwag kang mag-alala. Basta sundin mo ang plano. Kausapin mo siya ng maayos at tandaan mo, mahal kita. Tugon niya. Ang huling salita niya ay parang isang matamis na lason. Alam kong mali, ngunit bakit ang sarap pakinggan? Pagdating ko sa bahay nila Leo, nagulat ako sa katahimikan. Wala ang usual na sigaw ng mga bata sa kalye. Wala ang ingay ng mga kapitbahay. Parang may bumalot na misteryo sa lugar. Pumasok ako at nakita ko siyang nakaupo sa sofa, tila may hinihintay. Hindi niya ako nilingon, ngunit alam kong naramdaman niya ang presensya ko. Leo, simula ko, ngunit hindi niya ako sinagot. Tumayo siya at humarap sa akin.
Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Parang may alam siya, pero pilit niyang tinatago. May gusto akong itanong sa'yo, Ana, at gusto ko sagutin mo ako ng tapat, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Parang kaharap ko ang hukom sa isang korte. Bakit ka napunta sa bahay ni Martin kagabi? Diretsahang tanong niya. Napalunok ako. Alam ko na ito na ang simula ng gulo. Ngunit paano? Paano niya nalaman? Na, um, na, Napadaan lang ako. Nagkita kami sa grocery tapos inanyayahan niya ako saglit. Wala namang masama doon, Leo. Palusot ko. Ngunit alam kong hindi siya naniniwala. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Muli niyang sinabi, huwag kang magsinungaling. Alam mo bang naroon din ako kagabi? Napatigil ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Naroon siya. Paano? Ang buong magdamag kasama ko si Martin, hindi si Leo. Hindi maaaring naroon siya. Ngunit bakit parang may bigat sa mga salita niya na tila may alam siya sa mga nangyari? Leo, anong sinasabi mo? Hindi kita nakita roon, sagot ko. Ngunit ngumiti siya, isang ngiti na nakakatakot, tila may lihim na alam siya. Siyempre hindi mo ako nakita dahil hindi mo naman ako hinahanap. Pero naroon ako, hindi sa paraang iniisip mo. Naroon ako sa kwarto, sa kama, sa mga mata na tinitigan mo buong magdamag. Napaatras ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ano? Leo, hindi kita maintindihan. Ano ang ibig mong sabihin? Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Martin, nakangiti, ngunit may bakas ng gulat sa mukha. Ana, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Napatingin si Leo kay Martin at sa sandaling iyon, nagbigay liwanag ang lahat. Ang mga mata nilang magkapareho, ang ekspresyon sa mukha ni Leo, ang malamig na salita niya. Napatakbo ako sa gitna ng kanilang pagitan, tila hindi makapaniwala sa inaasahan ko. Martin, Leo, ano ito? Sigaw ko. Ngumiti si Leo ngunit sa pagkakataong ito, ang nangiti niya ay may halong sakit. Hindi mo ba talaga napansin, Ana? Hindi mo ba naisip? Ang buong panahon na kasama mo si Martin, ako ang nasa isip mo. Ang buong panahon na kasama mo ako, siya ang hinahanap mo. At kagabi, nagpalitan kami. Hindi mo ba napansin? Ako ang kahalikan mo, hindi si Martin. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng mundo ko. Ang mga alaala ng gabing iyon, ang mga halik, ang mga haplos, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi ko alam kung paano o bakit, ngunit nararamdaman ko ang katotohanan sa mga salita niya. Nagkasama kami ni Leo, hindi ni Martin. Bakit? Bakit mo ginawa to, Leo? Tanong ko, halos maiyak. Ngunit hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin at sa huling pagkakataon, bumulong siya sa tenga ko. Dahil gusto kong malaman kung sino ang mahal mo talaga. At ngayon, alam ko na, hindi ako. Tumalikod si Leo, iniwan akong nakatayo sa gitna ng sala, habang si Martin naman ay nanatiling tahimik sa tabi ng pinto. Napatingin ako sa kanya, ngunit wala akong makitang paliwanag sa mga mata niya. Ang mga magkaparehong mata nila. Ang mga mata na pareho kong pinagkatiwalaan, ngunit pareho ring nagdala ng sakit. Nagising ako sa malamlam na sikat ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina ng kwarto. Tahimik ang paligid, pero ang tibok ng puso ko ay parang tambol na walang tigil. Nasa tabi ko si Marco, ang lalaking minahal ko kahit alam kong hindi ko siya kailanman maangkin ng buo. Ang asawa niya, si Claire, ang laging nakahadlang sa aming dalawa. Pero sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y ako lang ang mundo niya, ako lang ang mahal niya. Dahan-dahan akong bumangon. Ang amoy ng ginamit naming kumot ay may halong pawis at pabango ni Marco. Isang paalala ng mga gabing puno ng kasalanan. Tinitigan ko siya, ang mukha niyang perpektong hugis. Ang mga matang tila laging may lihim na tinatago. Pero sa araw na iyon, may kakaiba.
May kung anong hindi maipaliwanag sa kanyang mga mata kahit patulog siya. Parang may aninong nakapaligid sa kanya, isang babala na hindi ko palubos na nauunawaan. Pumasok ako sa banyo upang maghilamos, hinihintay ang tamang oras para makaalis nang hindi siya magigising. Pero habang pinupunasan ko ang mukha ko, biglang tumunog ang phone ni Marco sa kwarto. Napatingin ako sa salamin, nanlalamig ang mga kamay ko. Ang tunog na iyon ay parang kampanilya ng konsensya na nagpapaalala kung gaano karumi ang ginagawa namin. Lumabas ako ng banyo at sa pagkakamaling iyon, nakita kong nakaupo na si Marco sa kama, hawak ang phone niya. "Aalis ka na?" Tanong niya. Ang boses niya ay may halong lungkot at pag-aalala. Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita sa takot na mabasag ang katahimikan. Pero bago ako makalapit sa pinto, hinawakan niya ang braso ko. Malambot ang hawak niya pero may bigat na parang sinasabi niyang, "Huwag akong umalis." Tinitigan niya ako at sa isang iglap parang hindi ko siya kilala. Parang may ibang tao sa harap ko. "Gusto kitang makilala ng mas malalim, Mia," sabi niya. Ang pangalan ko na tila hinugot mula sa bibig ng isang estranghero. "Hindi ba't kilala mo na ako, Marco?" Sagot ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Ngumiti siya, pero ang nangiti niya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali. Parang hindi siya si Marco, parang ibang tao ang nasa harap ko. Napailing ako, iniisip na baka paranoia lang ito. Pero nang muli kong titigan ang kanyang mga mata, doon ko napansin ang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kilay. Isa itong tanda na hindi ko pa nakikita kay Marco. Hindi siya si Marco. Ang utak ko'y nagmamadaling maghanap ng sagot. Sino siya? Bakit siya narito? At nasaan si Marco? Nilunok ko ang takot, pilit na pinanatili ang normal na ekspresyon ng mukha ko. Baka nagkakamali lang ako. Baka pagod lang ako. "Marco, kailangan ko nang umalis," sabi ko, pilit na umaatras mula sa hawak niya. Ngunit bago pa ako makalayo, tumayo siya at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Ang presensya niya ay parang mabigat na ulap na bumalot sa akin. Hindi siya nagsalita, tinitigan lang niya ako. Napansin ko ang paghinga niyang mabigat, ang mga mata niyang tila nagbabanta. Ang peklat sa kanyang kilay ay paulit-ulit na sumisigaw sa utak ko. Hindi siya si Marco. "Mia," sabi niya ng dahan-dahan, "hindi mo ba ako naaalala?" Ang tanong niya ay parang kutsilyo na tumarak sa dibdib ko. Sino siya? Bakit niya ako tinatanong ng ganito? Ang mga tanong sa isip ko ay nagkaroon ng sagot sa isang iglap. Siya ang kambal ni Marco. Hindi ko pa siya kailanman nakikilala ng personal, pero alam kong may kambal si Marco dahil minsan niyang nabanggit ito. Si Paulo, ang kambal na matagal nang nawalay sa pamilya. Bakit siya narito? At bakit siya nasa kwarto ni Marco? "Paulo?" Tanong ko, ang boses ko'y halos pabulong sa takot. Ngumiti siya, pero ang nangiti niya ay may halong lungkot. Tumango siya, kinumpirma ang hinala ko. Ang mga kamay niya ay bumaba mula sa balikat ko, pero ang presensya niya ay nananatiling mabigat. "Hindi ko sinasadyang masangkot sa gulo ninyo," sabi niya. Ang boses niya ay may halong sakit. "Pero kailangan kong malaman ng totoo." Napaatras ako, ang likod ko'y sumalpok sa pader. "Anong totoo?" Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. "Hindi mo ba napansin? Hindi ba nagtataka ka kung bakit laging parang may kakaiba kay Marco?" Tanong niya, ang tono niya ay puno ng tensyon. "Ang totoo, Mia?" Huminto siya at sa sandaling iyon parang tumigil ang oras. Ang tibok ng puso ko'y parang bomba na malapit ng sumabog. Ano ang sasabihin niya? Ano ang itinatago ni Marco? "Ang totoo," bulong niya, "ako si Marco." Napadilat ang mga mata ko. Ang mundo ko'y parang gumuho sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang mga alaala naming dalawa, ang mga halik, ang mga yakap, ang mga gabi ng kasalanan, lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kung siya si Marco,
Sino ang lalaking kasama ko nitong mga nakaraang buwan? At bakit niya ako niloko ng ganito? Bago pa ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isa pang mukha, ang mukha ni Marco, ang tunay na Marco. Ang mga mata niya'y puno ng galit, ang panga niya'y naninigas. Tinitigan niya ako, pagkatapos ay si Paulo na nakatayo sa harap ko. Mia, sabi ni Marco, ang boses niya'y malamig na parang yelo. Ano itong ginagawa mo rito? Napatitig ako sa kanilang dalawa. Dalawang magkaparehong mukha, dalawang magkaparehong lalaki. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang kwarto'y punong-puno ng tensyon, ang hangin ay parang nagbabagang apoy. At sa sandaling iyon, na-realize ko ang isang bagay na mas masakit kaysa sa kasalanan namin. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang tunay kong minahal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng paglak ng pintuan kasabay ng paglaglag ng mabibigat kong luha. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang mga palad ko'y nanginginig habang hawak ang maliit na kahon na puno ng mga litrato at sulat. Ang kahon na ito ang naging taguan ng lahat ng alaala namin ni Marco. Pero ngayon, parang nagiging taguan na rin ng mga kasinungalingan niya. Hindi ko alam kung paanong umabot ako sa ganitong sitwasyon. Mula sa pagiging masaya, puno ng pagmamahal, hanggang sa pagsabog ng katotohanan na sumira sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Dalawang magkamukhang lalaki, parehong mukha, parehong boses, parehong paraan ng pagngiti. Pero sa kabila ng parehong anyo, magkaibang tao pala sila. Ang isa'y ang lalaking minahal ko, ang isa namay ang lalaking ginamit ako. Napapikit ako habang iniisip ang huli naming pagkikita ni Marco, o kung siya nga ba talaga iyon. Sa loob ng mga linggong magulo ang isip ko, hindi ko na masiguro kung sino ang nasa harapan ko sa tuwing kami magkasama. Ang bawat yakap, bawat halik, bawat bulong ng mahal kita, lahat iyon, maaari palang hindi galing sa taong akala kong kilala ko ng lubos. Naalala ko ang gabing iyon. Ang gabing hinalikan niya ako sa ilalim ng mga nagkikislapang ilaw ng lungsod. Ang mga mata niya'y puno ng pangako. Pero sa likod ng mga pangakong iyon, naroon ang isang bagay na hindi ko palubos mahuli. Masyado akong nabulag sa pagmamahal para mapansin ang mga palihim na kilos, ang mga biglang pagkatulala, ang mga sandaling tila may ibang iniisip, ang misteryosong sagot kapag tinatanong ko kung bakit bigla siyang nawawala. Hanggang sa isang araw, isang tawag ang sumira sa lahat. Ang tawag na iyon ay galing kay Miguel, ang identical twin ni Marco. Sa simula, akala ko'y simpleng usapan lamang ito. Pero sa boses ni Miguel, naroon ang tensyon. Kailangan nating mag-usap. Mahalaga ito, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit ako sumang-ayon, pero may bahagi ng puso ko na nagsasabing may dapat akong malaman. Nagkita kami sa isang tahimik na kapehan. Nakaupo siya sa harapan ko. Ang mga mata niya'y tila humihingi ng tawad kahit wala pa siyang sinasabi. Pareho sila ng mukha ni Marco, pero may kakaibang lungkot sa mga mata ni Miguel. Doon niya ibinunyag ang lahat. Alam mo ba kung sino ang kasama mo noong nakaraang linggo? Tanong niya, ang boses niya'y nanginginig. Hindi ko agad naintindihan ang tanong. Si Marco syempre, sagot ko. Napailing siya, halatang nahihirapan sa sasabihin. Hindi si Marco ang kasama mo, ako iyon. Parang bigla akong nawala ng hangin, hindi ko maintindihan. Ang mga alaala ng gabing iyon, ang mga halik, ang yakap, lahat iyon, hindi pala galing kay Marco. Si Miguel palang gumawa ng lahat ng iyon. Pakiramdam ko'y para akong pinagsakluban ng langit at lupa. I'm sorry, sabi niya, pero matagal na kitang mahal, hindi ko na kaya. Gusto kong maramdaman na ako ang mahal mo kahit sandali lang. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit, magtanong, o umiyak.
Sa ilang segundo, nagmistulang tahimik ang buong mundo. Naalala ko bigla ang mga pagkakataong parang may kakaiba sa kilos ni Marco. Ang mga sandaling parang may ibang tao sa likod ng nangiti niya. Ngayon, alam ko na kung bakit. Ginamit ako ni Miguel at dinaya ako ni Marco sa pamamagitan ng katahimikan. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hinayaan niyang mangyari ito? Umalis ako sa kapehan na may mabigat na dibdib. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtago, pero saan? Paano? Sa bawat kanto ng isipan ko, naroon ang dalawang parehong mukha pero magkaibang tao. Parehong lalaki pero parehong nagdala ng sakit. Pag-uwi ko, doon ko naisip ang mas nakakatakot na tanong. Sino nga ba ang totoong mahal ko? Sa pagitan ng dalawang magkamukhang lalaki, sino ang nagpatibok ng puso ko? Si Marco, ang lalaking unang nagpakilala sa akin ng pagmamahal? O si Miguel, ang lalaking nagbigay ng ibang klasing init na hindi ko maipaliwanag? Habang tinitingnan ko ang kahon ng mga alaala, may isang bagay akong napansin na hindi ko pa nakikita dati. Isang litrato, si Marco, pero may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Tila may lungkot sa likod ng ngiti. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi ang lahat. Pinunit ko ang litrato at itinapon. Pero habang ginagawa ko iyon, may tunog na nagmula sa likod ng pintuan ng kwarto. Akala ko'y paranoid lang ako. Pero nang lumapit ako, may isang piraso ng papel na nakapasok sa ilalim ng pintuan. Binuksan ko ang papel. Isang mensahe. Hindi mo ako kilala. Walang pangalan, walang detalye. Pero alam kong isa sa kanila ang naglagay nito. Sino? Marco ba? O si Miguel? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Muli akong napaupo, mas lalong naguguluhan. Sa bawat sagot na natutuklasan ko, mas lalo akong naliligaw. Sino ang pinagkakatiwalaan ko? Sino ang dapat kong mahalin at sino ang dapat kong layuan? Sa loob ng kwarto, naramdaman ko ang bigat ng dalawang magkamukhang mundo na bumabalot sa akin. Sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ko. Ang lahat ng inaakala kong tama, mali pala. Ang lahat ng akala kong sigurado, isang ilusyon lang. Pagpasok ko sa kwarto, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa bintana. Madilim ang paligid, pero malinaw ang tunog ng pintuan sa likuran ko na dahan-dahang sumara. Doon siya nakatayo, ang lalaking pinili kong mahalin kahit alam kong kasal siya sa iba. Si Jaime, ang lalaking ginusto kong maging akin, kahit sa maling paraan. Hindi ko na kayang itago pa, sabi niya. Mabigat ang boses at puno ng pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Ang pagkakasala ko, tila mas lumalim sa bawat hakbang niya papalapit. Ano ang hindi mo kayang itago? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang lakas ng loob ko, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Alam kong may mali, pero hindi ko kayang pangalanan kung ano iyon. Lumapit siya at hinawakan ang braso ko. Ang init ng palad niya ay nagpatigil sa akin, pero halata ang tensyon sa bawat galaw niya. Hindi ako ang taong iniisip mong ako, bulong niya sa akin, halos wala ng lakas ang boses niya. Parang tumigil ang oras. Ang mga salita niya ay nagbanggaan sa isip ko, pero hindi ko mahanapan ng kahulugan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, tila bingi sa sarili kong tinig. Pinakawalan niya ang braso ko at tumalikod. Kumuyom ang kamao niya, parang pinipilit niyang kontrolin ang sarili. Ako si Jonas, sabi niya sa wakas, sabay harap sa akin na puno ng sakit ang mga mata. Hindi ako si Jaime, parang